Oy, Leia! Isuot mo to, bagay sa iyong mukhang tanga. Sabay abot ng makikintab na costume ni Danica. Tawa ng tawang mga bisita habang inaakyat ng kasambahay ang entablado. Para kang mascot ng barangay. Bulong pa ng isang donya. Pinilit siyang ngumiti, pinilit niyang huwag lumuha. Sa gitna ng hiyawan at panlalait, huminga siya ng malalim. At nagsimulang umawit. Biglang natahimik ang buong bulwagan. Isa-isang napatayo ang mga VIP. May isa pang yumuko sa gitnang lamesa. Tumigil sa pagtawa si Danica. Dahil sa pagkakataong iyon, hindi na nila siya kayang tawaging katulong. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Leia, bilisan mo. Baka maiwan ka ng bus. Sigaw ni Aling Marta habang nagmamadaling iniabot ang supot ng nilutong tinapa. Mabigat ang hakbang ni Leia habang bitbit ang lumang backpack at isang maletang kinupas na ng panahon. Tumigil siya sandali sa harap ng maliit nilang kubo at minasdan ng paligid. Ang palayan sa likod ng bahay, ang gininto ang sikat ng araw sa umaga at ang sirang duyan kung saan dati doon siya kinakantahan ng kanyang ina. Ma, bantayan mo ako sa Maynila ha? Bulong niya sa hangin habang pinipigil ang luha. Ang maliit na baryo ng San Isidro ay payapa, pero kapos. Matapos bawian ng buhay ang kanilang ina sa sakit na hindi naagapan, sila ang tumayong ina at ama ng kanyang batang kapatid na si Carlo, sa edad na 17. Hindi pa siya dapat bumibitbit ng ganitong responsibilidad, pero ang buhay ay hindi pumipili ng handa o hindi. Sumakay siya sa bus patungong Maynila na may isang pangarap, makahanap ng trabaho, makapag-ipon, at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kapatid. Pagdating sa terminal ng Maynila, sinalubong siya ng alinsangan at ingay. Ilang oras pa lang siyang sa syudad pero para bang dinurog na siya ng polusyon at pagod. Ngunit hindi siya sumuko. Bitbit ang address sa isang gusgusing papel. Nagtungo siya sa bahay ng mga De Silva, isang pamilyang kilalang mayamang angkan sa Quezon City. Pagbukas ng gate, bumungad ang malapalasyong bahay. Puti ang pintura, may fountain sa gitna at may sariling garden na mas malawak pa kaysa sa kanilang buong baryo. Katulong? Singhal ng gwardya habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Doon ka sa likod dumaan, sa service entrance. Tahimik na tumango si Leia. Sanay na siya sa mga mapanghusgang mata. Sa loob ng bahay, sinalubong siya ng butihing mayordoma na si Manang Cora. Ako nang bahala sa iyo, iha. Makinig ka lang sa utos. Iwas gulo at huwag kang papansin-pansin. Agad siyang tinuro sa kanyang magiging kwarto, isang maliit na silid sa likod ng kusina. Kasya lang ang isang single bed, isang lumang cabinet, at isang electric fan na mas malakas pang ugong kaysa sa hangin. Kinabukasan, nagsimula na si Leia sa kanyang mga tungkulin, maglinis ng buong bahay, maglaba, magsaing, at mag-alaga ng mga alagang pusa ni Senyora Margarita. Tahimik lang siya, palaging nakayoko, at bihirang magsalita, hindi dahil mahiyain siya, kundi dahil alam niyang hindi siya welcome. Lalong tumindi ang hamon nang makilala niya si Danica, ang unika iha ng mga De Silva. Oh wow! Ani Danica habang nakataas ang kilay at hawak ang kanyang cellphone. Ikaw bang bagong katulong? Mukha pa lang, parang may amoy na. Natawang mga kaibigan nito. Ang suot mo, parang galing sa ukay-ukay ng ukay-ukay. Dagdag pa ng isa. Hindi kumibo si Leia, ngunit sa loob niya, parang may tinig na bumaon sa kanyang dibdib. Tuwing may bisita si Danica, pinaglilinis siya ng sahig. Pinagsisilbihan ng pagkain, pero hindi pinapakain. Isang beses, dinumihan ni Danica ang bagong tabing ng lamesa at sinisi si Leia. Ano ba yan, Leia? Hindi ka ba marunong sa tamang tela? Baka lasa ng ibibigay mo sa mga bisita namin. Tahimik siyang nagpaumanhin. Ngunit sa tuwing siya ay mag-isa sa kanyang silid, sa likod ng mga gabing mahaba at puno ng pagod,
ay palihim siyang umaawit, isang kanta ng kanyang ina na madalas niyang kantahin. Sa silong ng buwan, doon niya nilalabas ang lahat, ang pangungulila, ang galit, ang takot at ang pag-asa. Hindi alam ng kahit sino sa mansyon, si Manang Cora, ni Danica, ni Senyora Margarita, na ang maamong katulong na walang imik ay taglay ang tidig na kayang patahimikin ang buong mundo. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, narinig niyang nag-uusap sina Senyorita Margarita at Danica sa veranda. Maganda ta ng engranding birthday party mo, iha. Kailangan sosyal. Eleganting elegante. Pwede bang isama si Leia, ma? Tanong ni Danica na may mapanlin lang na tono. Napakunot noo si Leia. Bakit siya isasama? Ano ka ba? Katulong siya. Exactly. Gusto ko lang siyang i-showcase. I mean, for fun. Alam mo naman, para may twist. Tumawa si Danica, halakhak na may halong panlilin lang. Hindi pa man dumarating ang party, ramdam na ni Leia ang tila bagyong paparating. Ngunit hindi pa niya alam, ang gabing iyon ang babago ng kanyang buong buhay. Tahimik ang gabi sa loob ng maliit na silid ni Leia, sa likod ng kusina. Mula sa bintana, tanaw niya ang malayong ilaw ng Maynila. Mga kumikislap na tila bituin sa lupa. Sa kanyang mga palad, hawak niya ang isang lumang litrato. Kupas na ang gilid, halos mabura na ang mga kulay. Ngunit hindi niya makakalimutan ang ngiti ng babaeng nasa larawan. Ma, bulong niya, halos hindi marinig sa pagitan ng huni ng kuliglig at ugong ng lumang ventilador. Ang babaeng iyon na si Luciana Navarro, ang babaeng minsang pinuri bilang boses ng Pilipinas, ang pinakamagandang tinig ng panahong iyon. Kilala sa mga entablado ng CCP at Teatro Arsenio. Ngunit sa puso ni Leia, isa lamang siyang ina mapagmahal, masayahin, at puno ng pangarap para sa kanilang dalawa. Bata pa lang si Leia nang una niyang narinig ang kanyang ina umawit sa silong ng kanilang bahay sa probinsya. Habang naglalaba ito o nagluluto, palagi nitong inaawit ang klasikong Sa Silong ng Buwan, isang awitin ng pag-ibig at pag-asa. Kapag ikaw ay nalulungkot, Leia, ani Luciana noon, kumanta ka. Kasi sa kanta, walang mayaman o mahirap, pantay-pantay tayong lahat sa damdamin. Madalas niyang sabayan ang ina sa pagkanta, pasimple lang, mahina, parang bulong. At minsan, kapag nahuli siya ng ina, tatawa ito at sasabihin, "Aba, parang minana mo na nga ang boses ko." Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Si Leia ay 8 taong gulang noon. Nag-imbita si Luciana ng isang producer mula Maynila na naisa nang i-revive ang kanyang karera. Inawit ng Luciana ang buong piyesa ng Ave Maria sa sala ng kanilang bahay habang pinapanood ni Leia mula sa likod ng kortina. Pagkatapos ng kanta, pinalakpakan ito ng producer, ngunit kasunod ang isang malamig na tanong. "Meron po bang amang anak niyo?" Tahimik ang sagot ni Luciana. Hindi na siya sumagot. Hindi sapat na ang katahimikan para mawalan siya ng kontrata. Ayon sa producer, hindi maganda sa imahe. Mula noon, tuluyan nang naglahong oportunidad ni Luciana. Unti-unting nawala ang mga alok. Tinanggal siya sa mga show. Napilitang magtinda ng kakanin at maglaba para mabuhay silang mag-ina. Lalong lumala ang lahat nang dapuan siya ng sakit. Kulang sa pera, kulang sa gamutan, sa huling gabi ng kanyang buhay. Habang si Leia ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama, mahina niyang ibinulong, "Huwag mo itatago ang tinig mo, anak. Kahit anong mangyari, gamitin mo yon. Dahil yan ang pamana ko sa iyo." Ngunit hindi iyon nangyari. Mula nang pumanaw ang ina, hindi na muling umawit si Leia sa harap ng ibang tao. Sa halip, tinago niya ang kanyang tinig, itinago niyang bahagi ng sarili niyang pagkatao. Ang tanging panahon na umaawit siya ay tuwing gabi, tahimik. Habang naghugas ng plato o bago matulog, isang lihim na ritual ng paghilom at pag-alala. Balik sa kasalukuyan, biglang bumukas ang pinto ng kusina. "Oy, katulong!" Sigaw ni Danica. "Nagpapatawag si Mama. May pag-uusapan raw kayo tungkol sa party ko."
Wow ha? Feeling close. Hindi sumagot si Leia. Nilapag niya ang larawan ng kanyang ina sa loob ng drawer at tahimik na sumunod. Habang naglalakad siya sa mahabang hallway ng mansyon, biglang bumalik ang isang alaala nung unang beses siyang inutusan ng ina niya na umawit sa harap ng barangay hall. Takot na takot siya noon, nanginginig ang kamay, ngunit sa sandaling bumuka ang kanyang bibig, lumapit sa kanyang mga kapitbahay at nagsimulang bumalakbak. Sabi ko sa'yo, sabi ni Luciana pagkatapos, sa tamang panahon, ang boses mo ang magdadala sa'yo sa tamang lugar. Ngunit sa ngayon, tila napakalayo pa ng tamang lugar na iyon. Pagdating niya sa veranda, naroon sina Senyora Margarita, Danica at ilang mga kaibigan ng pamilya. May hawak na wine, may mga nakatawa, at ang iba'y abala sa pagpicture sa mga flower arrangement. Leia, wika ni Senyora, ikaw ang magiging special guest namin sa birthday ni Danica. Masaya to, gagawin ka namin na costume. May talent portion. Napatingin si Leia kay Danica, nakangiti ito, ngunit hindi makataong ngiti. May laman, may pang-aapi. Ha? Ako po ba talaga, ma'am? Oo, suntuary, sisikat ka. Charot. Sabat ng isa sa mabisita habang nagtatawanan. Tila may gumuhit na lamig sa likod ni Leia. Hindi pa man dumarating ang party. Alam niya nang may hindi magandang balak. Ngunit sa puso niya, may isang boses na muling umuusbong. Boses ng ina niya. Kahit anong mangyari, gamitin mo yan. Naguguluhan si Leia. Dapat ba siyang sumunod o magtiis siya gaya ng dati? O panahon na ba para gamitin ang pamana ng kanyang ina? Sa silong ng buwan, minsan siyang umawit. Ngayon sa ilalim ng chandelier ng isang marangyang bahay, muling sinusubok ang kanyang tinig. Gabi na nang tawagin si Leia ni Manang Cora sa kusina. Leia, pakiakyat raw sa music room. May papasukan si Senyora sa'yo. Po? Music room? Tanong niya habang pinupunasan ng kamay mula sa panghugas ng mga plato. Oo, bilisan mo raw. Baka mas ramunan pa tayong pareho. Nagmadali si Leia paakyat sa second floor ng mansyon. Hindi pa siya kailanman nakapasok sa music room. Bawal daw pumasok doon ang mga kasambahay maliban kung may utos. Pagpasok niya, bumungad agad ang mabagong amoy ng imported na kahoy at ang grand desayong baby grand piano sa gitna ng silid. Nasa gilid si Senyora Margarita. Kasama si Danica at ilang matataas na kilay na babae, mga kaibigan nitong galing sa mga elite family. Oh, finally, ang bida ng gabi. Ani Danica. Sabay turo si isang kinang-kinang na costume na may makukulay na palamuti. Isusot mo yan, Leia. Para ka namang fairy o mascot. Depende sa tingin ng tao. Sabay halakhak nilang lahat. Kumakabog ang dibdib ni Leia, pero nagkunwari siyang ngingiti. Po, sigurado po ba kayong gusto niyo akong isama sa party? Oo naman, sabat ni Danica. Special ka kasi, iba ka. Kaya nga gusto ka naming i-feature. Sa dami ng kasambahay, ikaw lang ang napiling highlight. Bumagsak ang tingin ni Leia sa costume. Makintab, halos pang carnival. At halatang layuning pagtawanan siya. Ngunit wala siyang sinabi. Tumango siya. Sa kadahandang lumabas sa silid, dala ang damit na iyon. Sa likod ng garden habang umiiyak si Leia sa madilim na sulok, isang boses ang biglang narinig niya. Alam mo bang gusto kanilang pagtawanan? Mihinang ngunit madinang sabi. Napalingon si Leia, si Miguel. Ang panganay na anak ni De Silva, may edad na 25, tahimik at halos hindi siya kinakausap noon. Kakaibang presensya nito, laging nakaayos, laging may malalim na iniisip. Po? Tanong ni Leia agad na pinunasan ng luha. Narinig ko si Danica, sinadya nilang piliin ka para isama, hindi para purihin. Gusto ko lang nilang gawing clown sa party. Hindi na nakasagot si Leia, kumakabog ang dibdib niya, totoo palang hinala niya. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong niya, pilit itinatagong pag-aalala sa boses. Dahil hindi ka dapat magpagamit. Sagot ni Miguel, hindi mo kailangang pumayag sa ganitong kalokohan.
Tahimik si Leia, nais niyang tumakbo, umalis, iwan ang party. Ngunit nasa isip niya ang kapatid, si Carlo, na nasa probinsya at kailangang pag-aralin. Paano kung mawalan siya ng trabaho? Wala pa akong magagawa. Kasambay lang po ako. Biglang napayuko si Miguel. Hindi mo kailangang manatiling ganon. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang paningin. Sa loob ng ilang segundo, may kakaibang namuo, isang connection na hindi mabigyang pangalan. Ngunit hindi pa man nila matapos ang usapan, may isang tinig ang puminit sa katahimikan. Miguel, what are you doing here? Si Danica. Napalingon ng dalawa, bitbit ni Danica ang cellphone at ang ekspresyon nito ay tila may halong selos at galit. Bakit mo kinakausap ang katulong? Dagdag ni Danica. Ayos lang, nagbibigay lang ako ng babala. Malamig na sagot ni Miguel. Sana hindi ka nasanay sa panlilin lang. Umalis si Miguel at naiwan si Danica na napatingin kay Leia na para bang gustong kainin siya ng buhay. Huwag mo ilalapit ang sarili mo sa kuya ko. Bulong ni Danica. Hindi kayo magka-level at kung akala mo may karapatan kang mangarap, huwag kang mag-alala sa party. Gising ka na. Kinabukasan, binigyan si Leia ng rehearsal time. Pinapunta siya sa veranda habang naka-costume para kunwari practice ng talent portion. Go Leia! Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Danica habang nagvi-video. Kanta ka na, dali! Habang pinipilit ngumiti si Leia at hawak ang mikropono, naramdaman niya may lumuluhang tubig sa puso niya. Nanginginig ang kamay. Muntik nang hindi makakanta. Ngunit bago pa siya makapagsimula, may narinig siyang tawa mula sa gilid. Para kang nag-audition sa children's party. Pinipigilan na lang ni Leia ang sariling umiyak. Ngunit sa loob niya, unti-unting nag-aalab ang damdamin. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang matinding determinasyon. Para muling nabuhay ang boses ng kanyang ina sa kanyang alaala. Huwag kang matakot sa entablado. Dahil ang entablado, yan ang lugar ng mga katotohanan. At kung totoo ngang niluluto siyang pagtawanan, baka panahon na para gisingin ang katotohanan. Kumikinang ang buong mansyon ng De Silva ng gabing iyon. Sa labas, may carpet na pula. Sa loob, may chandelier na tila alo ng mga bituin. Mga bisita mula sa mundo ng politika, business, at showbiz ang dumating, nakasuot ng designer gowns. Nakangiti habang bitbit ang kanilang mga mamahaling alak at regalo. Isang ingranding birthday party para kay Danica De Silva. Tema, Modern Royalty. May ice sculpture sa gitna ng ballroom. May violin quartet na tumutunog ng klasikong musika. At may photo wall na parang pang-award show. Pero sa likod ng kagandahan, may planong kabaliktaran ng intensyon. Isang kabastusang itinago sa ngiti. Sa loob ng maliit na silid si Leia, habang pinipilit isuot ang kumikinang na kasuotang may mga balahibo, sequence, at tila pang mascot na tiara. Halos hindi siya makatingin sa salamin. Sa sarili niyang paningin, hindi siya mukhang bisita, mukha siyang palamuti. Perfect! Bulalas ni Danica nang pumasok sa silid. Parang mascot ng fairy tale gone wrong. Instagrammable. Tahimik lang si Leia, pilit pinipigilan ng sarili sa dibdib niya. Para may sumisigaw, pero nanatiling nakakulong sa katahimikan. Huwag kang umarte, Leia. Ngayong gabi, ikaw ang star. Pero ibang klaseng star, yung nakakatawa. Dagdag ni Danica, sabay abot ng mikropono. Kakanta ka mamaya ha, yung paborito mo raw, sa silong ng buwan. Nakakuyumang palad ni Leia. Hindi pa niya kailanman inawit ang kantang iyon sa harap ng ibang tao. Isang personal na awit, pamana ng kanyang ina. Pero ngayong gabi, balak na nila itong gawing biro. Sa ballroom, umuusok ang ilaw habang nagsimula ng programa. May host, may welcome speech mula kay Senyora Margarita. At syempre, isang pasabog na entrance ni Danica na bumaba mula sa spiral staircase na tila prinsesa sa Disney movie. Palakpakan, hiyawan. Salamat po sa lahat ng dumating. Ani Danica sa mikropono.
Kunwari mahinhin, ngayong gabi, nais kong maging bukod tangi. Kaya may hinanda akong espesyal na segment para sa isang espesyal na tao sa bahay namin. Nagkatinginan ng mga bisita. May halong excitement, may halong intriga. Let's welcome ang aming singing superstar, ang pinakamatagal naming kasambahay, Leia. Nagulat ang iba, ang ilan nagtawanan, ang iba ay napakunot noo. Mula sa likod ng kortina, lumabas si Leia, kabado, nanginginig ang tuhod, habang pinagtitinginan ng daan-daang mata. Wow! Bulong ng isang donya, may mascot palang event na to. Ano to? Talent show sa barangay? Sabat ng isa, sabay tawa. Pinilit ngumiti ni Leia, lumingon siya sa gilid ng stage, kung saan nandun si Danica hawak ang phone, handang mag-video habang pinapahiya siya. Cone na Leia. Utos ng MC. Ready ng background music. Nanginginig ang kamay ni Leia habang hawak ang mikropono. Tila lumiliit ang buong mundo. Ang ballroom na kanina ay punong-puno ng liwanag, ngayon naging parang kulungan. Ang ilaw ay tila spotlight ng kahiyan. Mula sa dulo ng kwarto, pinapanood siya ng Miguel. Tahimik, galit ang mga mata, ngunit hindi siya makagalaw. Dahil alam niyang kapag kumontra siya, magmumukha rin siyang kalaban ng sariling pamilya. Bulang hiya sila. Mahina niyang bulong sa sarili. Samantala, si Leia ay nakatayo sa gitna ng entablado na hindi makatingin sa audience. Ang kanyang puso ay parang tambol, malakas, mabilis, at punong-puno ng pangamba. Sa isang gilid ng ballroom, may lalaking nakaitim na tuksido. Ang tila napapansin ng hindi pangkaraniwang kabang. Bumabalot sa eksenang ito, isang executive producer mula sa isang record label. Hindi pa niya alam kung anong mangyayari, pero may pakiramdam siyang kakaibang gabi. Biglang sumigaw si Danica. Leia, smile naman dyan. Came ka na, girl? Nagtawanan ng mga bisita, yung iba, kinukuhanan na ng video. At sa pagkakataong iyon, halos sumabog ng damdamin ni Leia. Nangingilid ang luha, ngunit pinilit niyang huwag bumigay. Hindi pa rin siya kumakanta. Nagkagulo ang audience. Kakanta ba yan o hindi? Tanong ng isang lalaki sa likod. Baka may matay sa kaba, first time kasi makaapak sa mamahaling carpet. Ani ng isa. Leia, kumanta ka na. Ibigay mo ng talento mo. Sigaw ni Danica na may halong pangungutya. Tumahimik si Leia. Hinawakan ang mikropono ng mahigpit. Hindi pa siya kakanta. Hindi pa ngayon, pero sa loob ng kanyang puso, may unti-unting bumubukas, isang pinto, isang tinig, isang apoy na noon pa niya kinikimkim. Tumingala siya sa kesame ng ballroom. Doon niya naaninag ang refleksyon ng sarili sa kristal na chandelier. Hindi bilang alipin, kundi bilang isang babaeng may tinig, may alaala, at may dangal. Hindi pa niya alam, pero sa susunod na kabanata, isang awit ang yayanig sa buong mundo. Tahimik. Hindi yung tahimik na karaniwang maririnig sa isang eleganting party, kundi isang katahimikang parang huminto ang mundo. Nakatayo si Leia sa gitna ng entablado, hawak pa rin ang mikropono, nakasuot ng makintab at katawa-tawang kasuotan. Ngunit sa mga mata ng lahat, bigla itong nawala ng kahulugan dahil sa isang iglap sa simpleng pagbuka ng kanyang bibig. Nagbago ang ihip ng hangin. Sa silong ng buwan, ako'y naghintay. Isang mabilis, malinaw, at malamyos na tinig ang pumuno sa buong bulwagan. Hindi basta ganda, kundi damdamin. Hindi basta teknik, kundi kaluluwa. Ang mga tawanan ay tila nilamon ng bawat linya. Ang mga cellphone na kanina'y nakatutok para i-video ang kahiyan niya ay dahan-dahang ibinaba. Ang mga kaibigan ni Danica na nakangisi pa noong 1 minuto ay napalunok at nagtama-tamang tingin. Si Senyora Margarita na abala sa pagkukwento sa isang congressman ay napalingon. Si Danica mismo, hawak pa rin ang phone na nakarecord, ay napatigil. Tila biglang nakalimutan kung bakit ba niya pinasama si Leia sa party. Habang ang talay lumuluha rin. Ang pagkanta ni Leia ay hindi para magpasikat. Ito'y tila pagdurugo ng puso. Isang awit na naglalaman ng pagkabata,
ng kawalan, ng pagnanasa sa yakap ng yumaong ina. Ang bawat salitang binibigkas niya ay parang kasabay ng bawat bintig ng puso ng nakikinig. Nasa ikalawang taludtod pa lamang siya, ngunit ang ibang bisita ay napaluha na. Ang Madonna sa unahan, kilala sa pagiging kritiko ng entertainment, ay tahimik na nagpapigil ng emosyon. Sa isang lamesa malapit sa gitna, nakaupo si Don Emilio Zarate, isa sa mga pinakakilalang producer at patron ng classical music sa bansa. Hindi niya alam kung sino si Leia, pero sa sandaling iyon, parang nakarinig siya ng multo mula sa nakaraan. Malamang hindi. Bulong niya sa sarili, pero imposible. Sa ilalim ng liwanag, ako'y umaasang ikaw ay babalik. Si Miguel, sa kabilang banda, ay tila natulala. Noon lamang niya nakita si Leia ng ganon, hindi bilang katulong, kundi bilang isang diwata na bumaba sa entablado. Wala sa itsurang ganda, kundi sa ekspresyon sa bawat pagpikit ni Leia habang umaawit. Para bang nililipad siya sa ibang mundo. Naalala niyang sinabi ni Leia ilang gabi nang nakalipas na may kanta siyang iniingatan. Ngayon, naintindihan niya kung bakit. Si Leia hindi basta marunong kumanta, siya isinilang para umawit. Sa huling bahagi ng kanta na palunok si Danica, hawak pa rin niya ang cellphone, pero hindi niya na maigalaw ang kamay. Para siyang napahiya. Para siyang itinulak sa harap ng entablado upang pagtawanan. Hindi. Bulong niya, hindi siya dapat ganun kagaling. Pero ang katotohanan ay sumisigaw na. Ang mga bisita ay nagsimulang pumalakpak, isa-isa, walang utos, walang hudyat. Tumayo ang isang executive, sumunod ang isa pa. Sa loob ng ilang segundo, buong ballroom ay nagtaas ng katawan. Standing ovation. Si Leia, pawis na pawis, nanginginig, at may luha sa gilid ng mata, ay nakatingin sa crowd na ngayon ay hindi na nanunuya, kundi humahanga. Bravo! Tapakagaling! Sino siya? Anghel ang tinig. Si Don Emilio ay hindi napigilang tumayo. Sa pagitan ng mga palakpak, marahang sumigaw. Luciana! Napatingin siya kay Leia, ang mga mata ay halos lumuluha. Hindi, anak siya ni Luciana. Hindi pa rin nagsasalita si Leia, tumango lamang siya, isang maliit ngunit matatag na ngiti. Ang lumitaw sa kanyang labi, para bang sa unang pagkakataon ay tinanggap niya na kung sino siya. Hindi niya na kailangang itago ang kanyang tinig. Matapos ang huling nota ng kanta, dahan-dahang ibinaba ni Leia ang mikropono. Tumigil siya sa gitna ng entablado, tila hindi alam kung paano tatanggapin ang nangyayari. Tahimik pa rin ang silid, ngunit hindi na ito ang uri ng katahimikan na puno ng paghamak. Ito ay katahimikan ng pagkabigani, parang bawat kaluluwa sa bulwagan ay ninakawan ng hininga. At sa dulo ng katahimikan, isang palakpak. Isa, dalawa. Hanggang sa marinig ang malalakas na pagpalakpak ng buong crowd. Tumayong isang babae mula sa unahang lamesa. Isang kilalang TV host. Sinundan siya ng isang kilalang kompositor. At pagkatapos, isang international soprano. Isa-isa silang tumindig. Parang mga domino na gumagalang sa isang hindi nila kilalang reyna. Hanggang sa halos lahat ng VIP sa silid ay nakatayo. Hindi para purihin ang production ni Danica, kundi para kilalanin ng isang tinig na hindi nila inaasang maririnig mula sa isang kasambahay. At isa-isa, sila ay yumuko. Hindi sila pumalakpak lang, yumuko sila bilang pagbibigay galang. Isa yung eksenang hindi basta nakakalimutan. Mula sa likuran ng ballroom, si Don Emilio Zarate ay nanatiling nakatayo sa kabila ng kanyang edad at karanasan. Ngayon lang muling nakaramdam ng ganitong uri ng pagkabigla. Ang boses ni Leia ay hindi lamang maganda, ito ay pamilyar, lubhang pamilyar. Parang multo ng nakaraan ang dumaan sa kanyang pandinig. Parang tinawag siyang pabalik sa isang panahong akala niya'y nilimot na ng panahon. Luciana. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa entablado. Habang nagkakagulo ang mga bisita, tumigil siya sa harap ni Leia. Miss. Wika niya sa mababang tinig. Ano nga ang pangalan mo? Napatitig si Leia sa kanya.
May isang saglit na tila nahulog siya sa kailaliman ng kanyang sariling damdamin. Ang mukha ni Don Emilio ay hindi niya kilala, ngunit sa mga mata nito may kakaibang sinag, para bang nakita niya siya kahit kailan pa man. Leia po, mahinang sagot niya. Leia Navarro. Parang may kumalampag na gong sa dibdib ni Don Emilio. Navarro. Hindi na siya nagtanong, hindi na siya kumibo, ngunit sa puso niya isa lang ang sigaw. Anak ka ni Luciana. Ngunit hindi pa niya sinabi, hindi pa. Habang nagkakagulo ang mga bisita paglapit kay Leia, may mga nagtatanong, may gusto agad kunin ang number niya. May mga naghain ng business card. Si Danica ay tila napako sa kinatatayuan. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya kay Leia habang ang mukha niya ay tila nawala ng kulay. Hindi. Hindi itong plano. Bulong niya. Bakit siya? Bakit siyang bida? Narinig niya ang boses ng isa sa mga kaibigan niya sa likuran. Grabe, Danica. Hindi mo sinabi na ganun siya kagaling. Para tayong nanood ng live concert. Mas magaling pa siya sa ibang artista. She's a gem. Bawat papuri kay Leia ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ni Danica. Siya dapat ang sentro ng gabi. Siyang dapat purihin. Pero ngayon, wala nang ibang pinag-uusapan kundi si Leia. Samantala, sa likod ng entablado, tahimik si Miguel. Hindi siya lumapit sa gitna ng bulwagan. Hindi siya nakisama sa mga VIP. Ngunit sa bawat papuri na naririnig niya, ay unti-unti siyang pinupuno ng paghanga at paggalang. Hindi lang siya basta magaling. Bulong niya. May kwentong boses niya. May lalim. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero sa gabing iyon, tumibok ang puso niya sa kakaibang paraan. Hindi dahil sa ganda ng tinig ni Leia, kundi dahil sa tapang sa pagdadala ng sarili sa gitna ng kahiyan at paggawa ng milagro mula roon. Lumapit si Don Emilio kay Senyora Margarita na halatang balisa. Luciana Navarro, kilala niyo ba siya? Tanong niya, tila sinusubok. Napatingin si Margarita kay Danica bago sumagot. Hindi ko kilala ang sinasabi niyo. Yaya lang ang nanay ng batang yan. Hindi ko alam kung sinong ama. Nakuha namin siya sa ahensya sa probinsya. Nagkibit balikan si Don Emilio. Ganun ba? Pero sa isip niya, hindi na siya kailangang kumbinsihin pa. Totoo ang kutob niya, ang postura, ang boses, pati ang mata. Si Leia ay hindi ordinaryo at higit pa roon, siya'y anak ng isang alamat. Pakalipas ang 3 linggo mula noong gabing yumanig ang buong lipunan, ang tinig ni Leia. Tuluyan ang nagbago ang takbo ng kanyang mundo. Hindi na siya bumalik sa mansyon ng mga De Silva. Hindi siya pinaalis, pero siya mismo ang lumisan. Ayaw niyang manatili sa isang lugar kung saan lagi siyang titingnan bilang kasambahay, hindi bilang tao. Inupahan siya ng isang producer para kumanta sa mga intimate lounge shows. Sunod-sunod na alok, pero sa kabila ng paparating na tagumpay, may tanong pa rin sa kanyang puso na hindi niya kayang takasan. Sino ba talaga ako? At higit pa roon, bakit kailangan ay hindi muling narinig ang mundo ang boses ng kanyang ina? Isang hapon, habang nag-iensayo siya ng kanta sa loob ng maliit na studio na pinagamit ng isang music school sa kanya, dumating si Don Emilio, tahimik, bitbit ang isang lumang sobre at isang kumpol ng dilaw na rosas. Leia, tawag niya, may paggalang sa tono. Napalingon ng dalaga. Sir Emilio, may nais akong ibahagi sa iyo kung handa ka na. Tumangaw si Leia, ngunit sa kanyang dibdib, kabado ang puso niya. Para siyang pakiramdam niya ilang saglit pa ay mabubura ang imahe ng kanyang ina na matagal niya nang iniingatan. Umupo sila sa loob ng lumang music room ng paaralan. Ibinuka ni Don Emilio ang sobre. Isa-isang inilatag ang malarawan. Si Luciana Navarro, kabataan nito. Nasa entablado, pinapalakpakan. May hawak na tropeyo sa isang larawan. Katabi niyang isang lalaking mukhang familiar, ngunit hindi niya agad matukoy kung sino. Alam mo ba? Panimula ni Don Emilio. Ang ina mo ay sinasabing ang susunod na Maria Callas ng Asia, ngunit isang araw, bigla siyang nawala. Tila inilibing ng buhay ang kanyang pangalan. Alam ko pong nasira ang career niya.
Pero hindi ko alam kung bakit. Sagot ni Leia habang dahang-dahang hinahaplos ang larawan ng kanyang ina. Tumitig si Don Emilio sa kanya. May kinalaman ang De Silva roon. Parang tinamaan ng kidlat si Leia. Ano po? Bata pa ako noon. Kasabayan kong ina mo, naging malapit kami. Pero nang mabalitaan kong tinanggalan siyang kuhanin para sa isang international tour, nagtaka ako, nalaman ko, off the record, na may taong nagbabayad para masirang imahe ng ina mo. Isang video na pinalabas na siya may relasyon sa isang may asawang politiko. Fake edited. Napasingap si Leia. Sino pong nagbayad? Isang babaeng may mataas na koneksyon, kapatid ng isang matandang kilala mong babae, si Senyora Margarita. Napatingin si Leia sa bintana, tahimik, pero ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakuyom. Hindi ko sinabi agad noong party, pero alam kong anak ka ni Luciana. Hindi lang sa itsura, nasa tinig mo, nasa paraan ng pantindig mo. At ito, sabay abot ng isa pang larawan. Ikaw to, hawak ka ng ina mo. Sa likod ng larawang ito, may sulat si Luciana. Para sa anak kong si Leia. Nanginginig ang kamay ni Leia habang binabasa ang lumang tinta sa likod ng larawan. Anak, kung mawala man ako, sana hindi mawala ang musika sa'yo. Tumulong luha ni Leia. Pero bakit po nila ginawa ito? Bakit kailangang sirain ang ina ko? Huminga ng malalim si Don Emilio. May isang konserbatibong sponsor, ang De Silvas. Ayaw nila ng iskandalo. At babaeng walang asawa, isang producer noon, ay kasosyo nila. Natatakot silang matabunan si Danica, na noon ay sinisimulang i-launch bilang bagong it girl. Luciana was a threat. Parang gumuho ang mundo ni Leia. Ang pamilyang pinagsilbihan niya, ang bahay na nilinis niya, ang mga sapatos na pinunasan niya habang nakalod sa malamig na sahig. Sila palang may kagagawan sa pagkabura ng ina niya sa mundo ng musika. Nagbayad sila ng pera para sirain ang mama ko. Tumango si Don Emilio, mahigpit ang panga. At ang mas masakit, tinakot siyang huwag magsalita dahil kung magsalita siya, pati ikaw, anak niyang walang ama, ay madadamay. Tumayo si Leia, hindi niya na alam kung gusto niyang umiyak o sumigaw. Lahat ng sakit, hiya at pagtitiis. Ngayon ay may mukha, may pangalan, at ito ay ang pamilya De Silva. Ngunit higit sa galit, may namumuong apoy sa loob niya. Hindi para gumanti, kundi para itama. Hindi ko hayaang matulad ako sa kanya. Hindi ko hayaang manatiling tahimik ang kwento naming mag-ina. Tumango si Don Emilio. At narito ako para tumulong, hindi bilang producer, hindi bilang tagahanga, kundi bilang saksi sa isang boses na hindi kailanman dapat patahimikin. Habang lumulubog ang araw sa bintana ng music room, tumayo si Leia sa harap ng lumang piano. Pinatugtog niya ang sasilog ng buwan. Pero ngayon, hindi na ito awit ng pagluha, isa na itong awit ng paglaya. At habang pinapanood siya ni Don Emilio sa kanyang mata, hindi si Leia ang nakikita niya kundi si Luciana, buhay, muli sa anyo ng kanyang anak. Isang maulan na hapon, ang malalakas na patak ng ulan ay tila palakpak ng langit. Hudyat ng pagbubunyag ng matagal nang inilihim. Sa loob ng mansyon ng mga De Silva, mainit ang usapan kahit malamig ang simoy ng panahon. Nagtipon ng buong pamilya sa formal dining hall. Nasa dulong upuan si Senyora Margarita, nakasuot ng perlas at may hawak na wine glass na nanginginig ang laman. Katabi niya si Danica na may hawak na cellphone at pilit pinapakalma ang sarili. Nasa harap nila si Leia, tahimik, diretso ang tingin. Hindi nakatulong ang postura, hindi na alipin ng pananalita. Alam ko ng lahat. Wika ni Leia, banayad ngunit matalim. At handa akong sabihin sa buong bansa kung paano ninyo sinira ang buhay ng ina ko, si Luciana Navarro. Bumagsak ang wine glass mula sa kamay ni Senyora Margarita. Huwag mo akong tinatakot, Iha. Aniya, nanginginig ang boses.
wala kang prueba. Tumango si Leia. Meron akong testamento mula kay Don Emilio. At meron akong sulat kamay ng nanay ko. May mga testigo rin ako na hindi natatakot magsalita. Napapitlag si Danica. Masyado kang ambisyosa, Leia. Huwag mong isipin na dahil lang kumanta ka ng isang kanta, pwede mo na kaming tapatan. Minsan, sagot ni Leia, isang kanta lang ang kailangan para gisingin ang mga natutulog na kasinungalingan. Tumayo si Senyora Margarita at lumapit. Tignan mo ako sa mata, Leia. Akala mo ba madali ang buhay namin? Ginawa namin ang lahat para protektahan ang pangalan ng pamilya. At hindi namin hahayaang gibain yan ng isang katulong. Hindi mo pa ako katulong ngayon. Anak ba ako ng babaeng winasak ninyo? At may karapatan akong malaman ng totoo. Naningkit ang mata ni Danica. Anong gusto mo? Perang patahimik? Ha? Magkano? Sinampal ang mga salita ang pandinig ni Leia. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Gusto ko ng hustisya. Tahimik ang lahat, maliban sa tunog ng ulan sa bubong. Walang ibang gumagalaw hanggang sa muling tumayo si Senyora Margarita. At lumapit kay Leia. Huminga ito ng malalim. Makinig ka, Iya. Matalino ka, maganda ang boses mo. Malayong mararating mo. Pero kung ikakalat mo ang mga pinagsasabi mo, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakatungtong sa kahit anong entablado. Lumapit si Danica, nilapitan si Leia na sobrang lapit na halos magtama ang ilong nila. At kung akala mong panalo ka, think again. May kakilala kaming media. Kaming may connection. Isa kang nobody. Kaya kung ako sa'yo, tatahimik na lang ako. Ngunit sa labas ng pintuan, may isang di inaasang nakarinig sa lahat. Si Miguel. Tahimik siyang nakatayo, hawak ang cellphone, at lihim na nirecord ang buong pag-uusap. Hindi siya dapat naroon, ngunit simula pa lamang ng party ni Danica, unti-unti nang nagbabagong paningin niya sa katotohanan. At ngayong narinig niya mismong pananakot. Alam niya na ang kailangan niyang mamili. Tahimik siyang umalis. Hindi pa panahon para magsalita. Pero ang puso niya ay naglalagalab na. Samantala, si Leia ay iniwan ang mag-ina sa gitna ng silid. Iniangat niya ang tingin sa mga larawan sa pader. Puro larawan ni Danica, Senyora, at ng mga awards nilang ginamit para takpan ang mga kasalanan ng nakaraan. Ang dating tahimik na kasambahay, ngayon ay lumalaban. Sa kanyang dibdib, hindi lang ang pagkamatay ng ina niya ang pinapalaban niya, kundi ang prinsipyo na hindi dapat manahimik ang inaaping boses. Pag-uwi ni Leia sa tinutuluyan niyang apartment, hindi siya umiyak. Sa halip, binuksan niyang laptop at sinimula ng isang liham. Isang bukas na sulat, hindi para sa media, kundi para sa musika. Ako po si Leia Navarro, anak ng yumaong Luciana Navarro. Gusto ko pong sabihin ang katotohanan. Sa likod ng kanyang sulat, alam niyang maraming susubok manira. Ngunit hindi na siya babalik sa dilim ng kahapon. Ngayon, siya nang ilaw ng sarili niyang kwento. Mula pa noong gabing tinig pa lang ni Leia, ang umalingongong sa loob ng ballroom. Alam na ni Miguel na may kakaiba sa kanya, pero ngayon, sa gitna ng alingas-ngas, ang damdaming iyon ay hindi niya na may kakaila. Nahulog na siya. Hindi ito agad, hindi ito biglaan. Ngunit sa bawat pagtatanggol ni Leia sa kanyang ina, sa bawat pagtindig niya sa harap ng mga nananakot, unti-unti siyang hinuhubog sa paningin ni Miguel. Hindi bilang dating kasambahay, kundi bilang isang babaeng marangal, matapang, at kaibig-ibig. Isang araw, pinuntahan ni Miguel si Leia sa music studio na pinagamit sa kanya ni Don Emilio. Nasa loob ito ng isang lumang gusali sa Makati. Simple ngunit puno ng karakter. Katulad ni Leia, tahimik siyang sumilip sa glass door. Nakita niya si Leia, nakaupo sa piano, tahimik na tumutugtog. Ang madali rin ito ay malumanay sa bawat key.
at ang mata nito'y nakapikit. Walang mikropono, walang audience. Ngunit naroon ang buong mundo. Isang sandali pa, pumasok siya. Napaangat ng tingin si Leia. Miguel, anong ginagawa mo rito? Hindi ko rin alam. Sagot niya. Ngiting inaamin ng totoo. Siguro gusto ko lang marinig ulit yung boses na hindi ko makalimutan. Napayuko si Leia, pilit pinipigil ang ngiti. Boses lang ba? Hindi lang yun. Sagot niya. Tinig na halos bulong. Ikaw. Tumahimik ang silid. Tumigil sa pagtugtog si Leia, nanginginig ang kanyang madaliri. Pero hindi dahil sa kaba, dahil sa init ng presensyang biglang pumuno sa paligid. Bakit ka nandito talaga, Miguel? Muling tanong niya. Lumapit si Miguel, dahan-dahan. Parang natatakot masira ang isang sandaling tila maselan pa sa kristal. Alam mo bang ako nakarinig sa usapan niyo ni na Mama at Ate Danica? Aniya. Narinig ko kung paano ka tinakot. Lahat ng paninira. Naka-record. Napaamang si Leia. Naka-record? Tumango si Miguel. Pinadala ko na kay Don Emilio. Gusto kong ipaglaban ka, Leia. Hindi lang dahil tama, kundi dahil hindi ko na kayang manahimik habang sinasaktan ka. Napatingin si Leia sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita niya si Miguel hindi bilang Di Silva, kundi bilang isang lalaking totoo, may puso, may paninindigan. Hindi ko inaasahan to. May hina niyang bulong. Hindi ko rin inaasahan na mahulog ako sa isang taong halos hindi ko lang pinapansin dati. Lumapit si Miguel at naupo sa tabi niya. Hindi sila magkadikit, pero ramdam nila ang init ng damdamin. Leia, hindi ko alam kung anong nararapat, pero gusto kong malaman mo. Humanga ako sa'yo. Noong una, dahil sa boses mo, pero ngayon, dahil sa puso mo. Nag-init ang pisngi ni Leia. Hindi siya sanay sa ganitong usapan, pero sa kabila ng kaba, may bahaging gusto niyang marinig pa. Marami pang mangyayari, Miguel. Maraming laban na kailangang harapin. Alam ko. Sagot niya. At kung papayagan mo ako, gusto kong sabayan ka. Hindi bilang tagapanood, kundi bilang kakampi, kaibigan o higit pa roon. Kung pahihintulutan mo. Nagkaroon ng katahimikan. Hindi ito awkward, sa halip. Para itong pahinga mula sa lahat ng kaguluhan sa paligid nila. Sa gitna ng lahat ng gulo, may isang tahimik na damdamin ang unti-unting lumalalim. Paglabas nila sa studio, hindi na sila nagsalita pa, pero habang magkasabay silang naglalakad sa ilalim ng gumuguhong ulan. Walang payong, magkadikit ang balikat, nagkatinginan sila. Isang simpleng sulyap, isang matagal na titig. At sa mata ng isa't isa, hindi na kailangang ipaliwanag, naroon ang damdaming unti-unting namumuo. Pag-ibig na nagsimula hindi sa ganda ng hitsura, kundi sa tapang ng puso. Mawawala rin niyang si Leia, gaya ng nanay niyang si Luciana. Malamig na bulong ni Senyora Margarita. Habang nakatitig sa isang litratong may basag na frame sa loob ng kanyang silid. Nasa tabi niya si Danica, hawak ang cellphone. Nag-i-scroll sa mga social media post tungkol kay Leia. Puro papuri, puro paghanga. At sa bawat notification, para bang may tinig na humahapdi sa pride nilang mag-ina. Ma, hindi pwedeng masira ang pangalan natin. Ginawa na natin lahat noon para mapanatiling nasa atin ang spotlight. Hindi pwedeng maagaw yun ng isang dating katulong. Nag-umpisa na siyang mag-ingay. Kung hindi natin siya pipigilan ngayon, tuluyan niya nang ibubunyag ang lahat. Wika ni Margarita. Ngayon ay puno ng galit ang mukha. Alam mo kung anong kailangan gawin, Danica. Gusto mo bang paalisin siya? Takutin uli? Hindi. Gusto ko siyang patahimikin. Tuluyan. Ngunit hindi nila alam, nasa likod lang ng pinto si Miguel. Tahimik, ngunit ang kamay ay nakakuyom. Ang pandinig, parang may dumadagundong, gaya ng ina niya. Gusto nilang patahimikin si Leia? Bigla yung binuksan ng pinto, nagulat ang mag-ina. Miguel? Kanina ka pa ba dyan? Matagal na.
Malamig niyang tugon. Miguel, anak, huwag kang makikialam dito. Pamilya natin ang pinoprotektahan ko. Pamilya? Bulalas ni Miguel. O ang pride mo? Tumayo siya. Ang dating tahimik, ngayon ay parang bulkan na sumabog. Alam kong kayo ang dahilan kung bakit nasira ang buhay nila Leia. Narinig ko ang lahat. Alam ko ang totoo. Nagtamang tingin nila ni Danica. Anong balak mo? Pumanig sa kanya? Sabat ni Danica, may halong panginginig. Hindi lang ako papanig sa kanya, ipagtatanggol ko siya. Dahil sa lahat ng taong nakilala ko, siya lang ang may tapang magsabi ng totoo, kahit takutin niyo pa siya. Hindi mo na kami pamilya kung ganyan ang ituturing mo sa amin. Mariing sabi ni Margarita, kung pagiging De Silva ang kailangan, para manahimik sa kasalanan, mas pipiliin kong itakwil ang apelyadong to. Napasingap si Danica. Ano? Simula ngayon, hindi na ako parte ng mundong to. Hindi na ako parte ng kasinungalingan nyo. At kung itutuloy nyo ang pananakot kay Leia, mananagot kayo. Sa batas, sa media, sa publiko, kahit sa Diyos. Tumayo si Miguel, iniwan ng silid, at bumaba sa salas kung saan naroon si Leia. Naghihintay, tinawagan siya ni Danica kanina. Sinabing gusto raw ni Senyora na kausapin siya ng personal. Isang bitag, alam niya na ngayon. Pagkakita ni Leia sa kanya, nagtaka ito. Miguel, anong nangyari? Akala ko. Hinawakan siya ni Miguel sa kamay, mahigpit. Umalis na tayo. Hindi ka ligtas dito. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. Narinig ko ang lahat. Ang mga plano, ang galit, ang intensyon nila. Natahimik si Leia para bang kahit sa dami ng kanyang hinala, hindi niya lubos maisip na may ganitong kasamaan ng pamilyang minsang tinirhan niya. Habang palabas sila ng bahay, sumigaw si Senyora Margarita mula sa hagdanan. Miguel, bumalik ka rito. Pag lumabas ka ng pintong yan, wala ka ng mana, wala ka ng pangalan. Huminto si Miguel, saglit, tumalikod. At anong halaga ng pangalan kung ginagamit ito para manahimik ang mga inapi? Tumalikod siya muli, hinila si Leia palabas ng mansyon. Habang sumasara ang pintuan ng De Silva Mansion sa kanilang likuran, parang simbolo ito ng pagtatapos ng isang yugto at simula ng paninindigan. Kinabukasan, headline sa mga online platforms. Miguel De Silva, itinakwil ang pamilya, tumindig para sa katotohanan ng isang singer na minsang kasambahay. Ipagtatanggol ko siya. Miguel De Silva breaks silence over De Silva family secrets. Pumutok ang balita. Naging usap-usapan at habang ini-interview si Leia sa isang TV program, hindi niya napigilang mapangiti. Hindi lang dahil naririnig siya ng bansa, kundi dahil hindi siya nag-iisa. May isang Miguel na pumili, hindi ng kayamanan, kundi ng katotohanan. Effective immediately, Mr. Miguel De Silva is removed from all positions in De Silva Holdings. Isang maikling pahayag, ngunit parang martilyong bumagsak sa publiko. Trending, breaking news. Kinabukasan, laman ng bawat balita, headline sa lahat ng platform. Miguel De Silva, itinakwil ang sariling pamilya dahil sa pagtatanggol sa dating kasambahay. From heir to outcast, Miguel loses everything for Leia Navarro. Ang mga litrato nila ni Leia sa party, sa music studio, at sa hallway ng mansyon ay nagkalat sa social media. Minsay pinupuri, minsay kinukutya. Isang love story raw sa pagitan ng isang prinsipe at isang babaeng walang trono. Ngunit sa likod ng mga istorya at ingay, may isa lang ang hindi nagsalita, si Miguel. Sa isang maliit na apartment sa Pasig, doon pansamantalang nanirahan si Miguel. Walang kasambahay, walang sasakyan, walang katiyakan kung saan siya kukuha ng susunod na pagkain. Ngunit kahit na may naipon siyang kaunti sa mga nagdaang taon, ang biglaang pagputol ng suporta hindi basta-basta. At ang pinakamasakit ni minsan, hindi siya tinawagan ng ina niya, hindi rin nagpakita si Danica. Isang gabi, nakaupo siya sa dilim. Hawak ang lumang gitara na iniwan sa kanya ng yumaong lolo. Binuksan niya ang cellphone, binasa ang mga balitang may litratong nakangiti siya. Noon pa man, nung hindi pa niya alam kung gaano kabigat ang pagpanig sa tama. Sa kabilang panig ng lungsod, hawak naman ni Leia ang parehong balita.
Pinanood niya ang pahayag ng kumpanya kung saan formal na tinanggal si Miguel sa lahat ng posisyon. Kitang-kita sa mga mata nito ang sakit habang binabasa ang statement ng legal team ng pamilya De Silva. Dumuwa si Leia. Hindi niya inakalang ganito kalaki ang magiging kapalit ng pagsama sa kanya ni Miguel. Alam niyang siya ang dahilan. Kung hindi siya lumaban, kung hindi siya nagsalita, baka si Miguel ay nanatiling prinsipe sa palasyo. Kinabukasan, hindi mapakali si Leia. Dinala niya ang sarili sa maliit na coffee shop malapit sa music studio. Ang lugar kung saan unang naging totoo ang mundo niya. Doon niya nakita si Miguel, nakaupo sa isang sulok, payat, maputla at parang ibang tao. Miguel, mahina niyang tawag. Napatingin ng binata sa kabila ng pagod, may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Leia, umupo siya sa harap nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Leia, pigil ang luha. Wala rin namang magagawa. Isa lang ang alam ko. Hindi ko kayang hayaang saktan ka. Kahit na mawala ang lahat. Nawala nga ang lahat. Ngumiti si Miguel. Pero ikaw, nanatili. Hindi na napigilan ni Leia ang luhang kanina pa bumabanta sa kanyang mga mata. Pasensya ka na. Dahil sa akin. Huwag mong sabihin yan. Putol ni Miguel. Leia, kung may bagay mang pinagsisihan ko, yun lang ay kung bakit hindi pa kita ipinaglaban ng mas maaga. Tahimik silang dalawa, nagkaintindihan sa katahimikan. Hindi ako sanay sa ganito, Miguel. Ako yung taong iniwasan ng lipunan. Ikaw ang taong kinikilala. Pero ngayon, pinili mong iwan lahat para sa akin. Kasi ikaw ang pinili ko, Leia. Hindi ang pangalan ko, hindi ang karangyaan. Ikaw. Dahil ikaw lang ang totoo sa mundong puno ng peke. Ilang araw pang lumipas, muling naging laman ng balitang skandalo. Ngunit sa halip na manahimik si Miguel, mas lumakas ang suporta sa kanya, mga netizen, mga student organizations, mga kilalang artist. Lahat ay nagpahayag ng papuri sa kanyang paninindigan. A man who gave up his legacy for truth. Hindi lang ito kwento ng pag-ibig, ito ay kwento ng hustisya. Ngunit sa puso ni Leia, ang pinakamahalaga sa lahat, hindi siya iniwan ni Miguel. At kahit masakit, kahit mahirap, alam niyang hindi niya ito hayaang mag-isa sa laban. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa kahabaan ng Makati, nilingon siya ni Miguel. Leia? Handa ka bang lumaban sa susunod? Ngumiti si Leia, bakas ang lakas ng loob at determinasyong namulat sa mga mata niya. Basta't magkasama tayo. Oo. Sa unang pagkakataon, hindi na si Leia ang nasa likod ng entablado. Ngayon, siya nang nasa gitna ng spotlight. Walang costume na nakakatawa, walang panlalait, wala pang alay pusta, tanging siya, ang kanyang tinig. At isang buong salo ng orkestrang naroon. Lahat ay naghihintay sa kanyang unang buong concert bilang isang opisyal na artist sa ilalim ng Zarate Music Label. Isang linggo matapos ang iskandalo ng De Silva family, personal na dumating si Don Emilio sa tinutuluyan ni Leia. Hindi siya bitbit ang bodyguards, kundi ng isang folder na may logo ng isang kilalang music agency. Leia, bungad niya. Oras na para marinig ka ng buong bansa. At hindi bilang controversial na singer, kundi bilang ikaw at anak ni Luciano Navarro. Nanatiling tahimik si Leia habang binubuklat ang kontrata. Hindi ito ang pangarap niyang hinahabol noon. Dahil ni minsan hindi siya nangarap, ngunit ngayong narito na ito. Hindi na sa swerte, kundi sa katotohanan at talento na hindi na maitatanggi ng mundo. Tatanggapin ko po, sabi niya, pero hindi bilang artist lang, kundi bilang tagapagdala ng kwento ng mga gaya naming tahimik na nilabanan ng pang-aapi. Ang unang concert ni Leia ay ginanap sa Cultural Center of the Philippines. Sa mismong entabladong pinangarap minsan ng kanyang ina, laking gulat ng lahat nang inanunsyo ang lineup. May mga kilalang artista, may orkestra, may ballet, at sa pinakahuli, isang babaeng tinawag bilang anak ng musika. Pag-akyat niya sa stage, pinuno ng palakpakan ng buong bulwagan, mga tao mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang dumalo. Estudyante, guro, musikero, maging ilang dating staff ng De Silva household.
na palihim na dumalo upang makita ang dating kasamahan nilang nagtagumpay. Magandang gabi po. Ako po si Leia Navarro. Bungad niya. At ngayong gabi, hindi lang ako kakanta. Magkukwento rin ako ng isang ina, ng isang pangarap, ng isang boses na matagal nang pinatahimik. Nang simula siyang umawit, walang ibang narinig kundi liwanag at damdamin. Ang kanyang version ng Sa Silong ng Buwan ay hindi naawit ng lungkot kundi ng pagbangon. Ang kanyang sariling kanta na pinamagatang Tinig ng Ina ay naging viral. Kinabukasan, umabot sa milyon-milyong views online at nagtulak sa kanya upang ma-feature sa international music pages bilang a rising star with a story. Sa backstage naroon si Miguel. Tahimik siyang nakatayo, nakasuot ng simpleng itim na coat, ngunit kitang-kita sa mga mata niya ang sukdulang pagmamalaki. Paglapit ni Leia matapos ang huling kanta, agad niya itong niyakap. Hindi mo alam kung gaano kita hinangaan ngayong gabi. Bulong ni Miguel. Hindi ko rin po alam kung paano ko naabot ito. Sagot ni Leia habang naiiyak sa saya. Pero alam kong wala ako rito kung wala ka. Sunod-sunod ang tagumpay ni Leia. Isang guesting sa primetime talk show, isang feature sa magazine, isang panayam kung saan ipinalabas ang liham ng kanyang ina na matagal niya nang tinago. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ng buong bansa ang boses ni Luciana Navarro mula sa lumang tape na na-preserve ni Don Emilio. Magkasunod ang kwento nila, ina at anak. Ngunit kung ang isa'y pinatahimik, ang isa'y umalingaw-ngaw. Sa gitna ng tagumpay, pinuntahan siya ng isang grupo ng kabataan sa isang public event. Ate Leia, wika ng isa, gusto nun po namin kumanta, pero mahirap lang kami. Pwede po ba kaming matuto? Naluha si Leia. Doon niya napagtanto ng tagumpay niya, hindi lang para sa kanya. Ilang linggo lang lumipas, isang balitang pumutok. Luciana Navarro Music Foundation, binuo ni Leia Navarro para sa mga batang nangarap umawit. May libreng voice lessons, scholars sa music schools, open auditions para sa mga batang kalye na gustong matutong umawit. Dito, walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay sa musika. Ani Leia sa kanyang pahayag. Habang nakatanaw siya sa silid ng foundation, mga bata na natututo, nagtatawanan, nagsasayahan, napangiti siya. Sa wakas, natagpuan niya na ang kanyang tahanan, hindi sa mansyon kundi sa boses ng mga batang may pag-asa. Sa tabi niya, lumapit si Miguel. May bago na akong trabaho. Aniya. Ano naman? Tanong ni Leia. Driver mo, bodyguard, tagasalo ng luha at tagapalakpak sa lahat ng kanta mo. Tumawa si Leia at marahang yumakap sa kanya. Mahal kita. Bulong niya. Simula pa noon, Leia. Sagot ni Miguel. Ikaw ang musika ng buhay ko. Tahimik ang gabi. Sa gitna ng katahimikan, tila may nilulutong bagyo. Sa isang private lounge sa Taguig, nakaupo si Danica De Silva sa isang VIP booth. Nakasuot ang designer shades kahit gabi na habang nakaharap ang isang lalaking media handler na kilala sa pagbuo ng pekeng balita. Gusto kong matapos ng fairy tale ng babaeng yan. Malamig na utos niya. I want her destroyed, publicly, emotionally, professionally. Tiyak po ba kayo, ma'am? Tanong ng lalaki medyo kinakabahan. Sikat na po siya ngayon. May record label, may foundation. Baka mag-backfire. Backfire? Napatawa si Danica ng mapait. Alam mo ba kung ilang taon kong pinaghirapang mapansin ng media? Dumating lang siya. Isang kasambahay. Nag-concert agad. Trending. Tinatawag pang anak ng musika? Hindi ako papayag. Ilang araw matapos ang ingranding tagumpay ni Leia, unti-unting lumitaw ang dilim. Sa social media, may biglang lumabas na leak video. Isang kuhang parang si Leia raw ay may binabayarang tao upang magsilbing fake fan sa isang concert. Scripted daw ang success. Sabi ng mga caption, may mga blind item din na lumabas sa mga tabloid. Isang bagong sumisikat na singer, anak daw ng controversial na babae sa iskandalo noon, may itinatagong madilim na nakaraan.
May naglabas ng edited na larawan, parang si Leia ay nasa isang nightclub, sumasayaw at may hawak na baso ng alak, mabilis itong kumalat, viral agad. Pagkagising ni Leia, una niyang nakita ang mga messages sa phone niya. Hindi papuri kundi pang-aalipusta. Hindi ka pala totoo, ang ganda ng boses mo pero marumi ka rin pala. Pa-demure ka pa sa TV, pero club girl ka rin pala noon. Pinagkakatiwalaan ka namin, bakit ganyan ka pala? Pilit niyang inintindi. Pinanood niya ang video, kitang-kita niyang pekeng edit. Pati ang larawan, halatang hinaluan. Ngunit kahit halata sa kanya, hindi yun halata sa mga taong uhaw sa kontrobersya. Sa opisina ni Don Emilio, lumipad ang mga papel, galit itong naglakad paikot, habang hawak ang laptop. Hindi ko inaasahang magiging ganito kabrutal si Danica. Aniya, may kaibigan akong tech expert. Ipinacheck ko agad, edited ang video, ang larawan, pero hindi yun ang problema. Ang problema, sabi ni Leia, pilit pinipigil ang luha. Ayaw naniniwala agad ang tao kahit walang katotohanan. Tahimik silang dalawa, hanggang sa biglang dumating si Miguel, may hawak na USB. May na-trace ako. Aniya, ang source ng video ay isang fake account na konektado sa PR agency ng De Silva Holdings. May pangalan ba? Tanong ni Don Emilio. Miguel clenched his jaw. Danica. Kinabukasan, ginanap ang isang emergency press conference para sa Zarate Music Label. Lahat ng mga media outlet ay naroon. Lahat ay sabik sa tunay na pahayag mula kay Leia. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isang babaeng sumugod sa gitna ng crowd. Isa sa mga tinatawag na mga bayarang whistleblower. Ako pang dating PA ni Leia. Sigaw nito. Lahat ng fans niya. Binayaran. Marketing lang yan. Hindi po totoong foundation niya. Scam po yun. Nagkagulang conference. Nag-flash ang mga kamera. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Leia. Matay mapula. Damdaming kumukulo pero pinigil. Hindi ko na kailangang depensahan ng sarili ko sa maggawa-gawang kwento. Wika niya sa mikropono. Dahil sa huli, ang katotohanan ay lalabas. At ang mga boses na ginamit para manira, sila rin ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kasinungalingan. Sa bahay nila Miguel, habang nagpapahinga si Leia, hindi niya napigilang umiyak. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Sabi niya habang nakahiga sa sofa, ang daming naniniwala sa mga kasinungalingan. Pati foundation natin nadadamay. Lumapit si Miguel, umupo sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay. Leia, hindi ka nag-iisa. Hindi ka katulad ng ina mo na pinahamak nila. Ngayon, may internet. May media na kayang ilabas ang ebidensya. At higit sa lahat, may mga taong handang lumaban kasama mo. At sa kalaliman ng gabi, habang natutulog si Leia, dumating ang isang tawag kay Don Emilio mula sa isang reporter. Sir, may update po kami. Isa sa mga editor video ay tumawag. Gusto raw magsalita. Gusto raw linisin ang konsensya niya. Napatingin si Don Emilio sa larawan ni Luciana sa kanyang opisina. Panahon na. Aniya, para masimulan ang pagbagsak ng mga haliging itinayo sa kasinungalingan. Tahimik ang gabi, ngunit may isang lihim na gumagapang sa madilim na hallway ng De Silva Mansion. Sa isang siksik at alikabuks na opisina, sa tagong bahagi ng compound, may lalaking palihim na isinuksok ang ilang papel sa isang envelope. Sa likod ng pinto, nandun si Marites, ang matagal ng kasambahay, dating kaibigan ni Leia. Halos itinuring niya ang kapatid noong sila'y magkasama sa kusina ng mansyon. Ngunit ngayong gabi, wala siyang pakialam sa alaala. Ang hawak niyang envelope ay may lamang sensitibong dokumento, ang personal records ng yumaong si Luciana Navarro. Lumabas doon sa kabataan nito. May kaso umano si Luciana na nag-attempted self-harm at isang confidential medical record na peket pinabigat para palabasing unstable ito. Sa tabi ng folder, isang sobre ng pera. Kasalanan ko ba kung ipaglaban ko rin ang pamilya ko? Bulong ni Marites sa sarili. Pilit pinapakalma ang konsensya. Pera lang to. Saka si Leia, sikat na. Hindi niya na ako kailangan. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ina ni Leia, nahuli noon sa mental breakdown?
Katiwala ng De Silva family, naglabas ng ebidensya. Isang bulaang iligado, anak ng classical singer, may madilim na past. Sa isang segment ng umagang programa, isang babaeng naka-blindfold ang nagsabing, kasama ko siya dati. Tahimik siyang bata pero alam naming may kakaiba. Yung nanay niya raw, minsang sinugod sa mental hospital dahil sa pagwawala. Walang pangalan, walang direktang ebidensya, ngunit sapat para muling magduda ang mga tao. Nasa Music Foundation si Leia nang matanggap niya ang mga mensahe. Hawak niya ang phone, nanginginig ang kamay, binuksan niyang link at doon, kitang-kita niyang isang scanned document na peke ang header ng hospital. Ang parehong hospital kung saan dati nagpatingin ang kanyang ina ng simpleng anxiety. Ngunit sa papel, pinalabas na ito'y psychiatric breakdown. Napaupo si Leia sa semento sa gilid ng garden ng mga estudyante. Nangingindig ang dibdib niya. Tumulo ang luha. Hindi dahil sa takot, kundi sa masakit na pagkadismaya. Marites, mahina niyang bulong. Ikaw lang may hawak ng mga yun. Ako pa talaga. Dumating si Miguel, bitbit ang printed screenshots at papel. Don Emilio confirmed it. Yung confidential file mo, galing sa mismong lumang cabinet ng De Silva kitchen office. Walang ibang may access noon kundi si Marites. Sabay nilang sambit. Hindi mapigilan ni Leia ang pagputok ng damdamin. Pinagkatiwalaan ko siya, Miguel. Siyang nag-abot sa akin ng gatas noong wala pa akong sweldo. Siyang unang nakaalam ng kwento ng nanay ko. Siyang umiiyak kasama ko sa silid namin kapag pinapahiya kami ni Danica noon. Ngunit lahat ng iyon, singit ni Miguel, binuray niya kapalit ng envelope ng pera. Samantala, sa isang maliit na studio, sa QC, kinakausap ni Danica si Marites. Nice work! Ani Danica habang binibilang ang natirang pera. Siya ang sinasabi ko sa'yo dati pa, loyalty doesn't pay, but I do. Hindi nagsalita si Marites, ngunit sa bawat tiklop ng perang tinatanggap niya, may bahid ng hiya at luha na hindi niya mapigilan sa kanyang mata. Bakit mo ginagawa to, Danica? Tanong niya mahinang boses. Ngumiti si Danica, malamig. Dahil hindi ako papayag na sila yung magmana ng spotlight na para sa akin. Kahit ano pang awit ang kantahin niya, ako pa rin ang may last note. Pagbalik ni Leia sa kanyang studio, dumiretso siya sa harap ng kamera. Hindi na siya naghintay ng press release o ng abogado. Hinayaan niyang magsalita ang damdamin. Sa isang live Facebook stream na umabot sa 1.2 million views sa loob ng 15 minuto, tumayo siya sa harap ng mundo. Alam kong may madokumentong kumakalat. Alam kong may mga kwento. Pero isa lang ang gusto kong sabihin. Hindi hayaan ang pagkakaroon ng inang may pinagdadaan ng emosyonal na pagsubok. Ang nanay ko, si Luciana Navarro, ay isang huwarang ina. Maaring nasaktan siya, maaring nagdusa siya, pero hindi siya kailanman naging baliw. Ang tunay na baliw ay ang mga taong pilit na binubura ang alaala niya sa mundo. Tumanggap siya ng libu-libong komento mula sa netizens. Hindi kami niniwala sa black propaganda. We love you, Leia. Mental health is not a weakness. Mas lalo kitang hinangaan, Ate Leia. Danica, we see you. You're desperate. Sa huling live, sinabi ni Leia, hindi pa itong katapusan. Sa susunod, hindi lang ako kakanta. Magsasalita rin ako. Pero sa mga tulad ng nanay ko. Para sa mga pinipilit patahimikin. Ngunit sa kabilang panig ng Maynila, si Marites ay umiiyak habang hawak ang TV. Nakakahiya ako, bulong niya. Anong klaseng kaibigan ako? Ang tanong ay tila hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng taong piniling magkanulo, kapalit ng pansamantalang aliw ng pera. Gabing walang bituin, ngunit sa harap ng Grand Concert Hall, kumikislap ang bawat ilaw mula sa kamera, phone, at spotlight, lahat nakatutok sa isang pangalan. Leia Navarro. Hindi ito ordinaryong concert. Tinawag itong liwanag ng tinig. Isang espesyal na gabing inorganisa ng Zarate Foundation para sa mental health awareness inspired by Luciana Navarro's legacy. Isang concert para sa katotohanan. Ngunit para kay Leia, hindi ito tungkol sa entertainment. Ito ang gabi ng kanyang paninindigan. Sa likod ng entablado,
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihintay ang hudyat ng paglabas. Sa bulsa ng kanyang damit, isang maliit na sulat, ang huling liham ng kanyang ina. Isinulat bago ito bawian ng buhay. Mahal kong anak, kung darating ang araw na kailangan mong tumayo para sa akin, gawin mo. Hindi bilang anak ng isang singer, kundi bilang babae, bilang ikaw. Huminga siya ng malalim, pinikit ang mga mata. Let her in, sabi ng stage manager, at sa isang iglap, lumabas si Leia sa entablado. Nagkagulo ang buong venue. Tumayo ang mga fans. Kinuhanan siya ng larawan, sumigaw ng ilan. We love you, Leia! We believe you! Sa gitna ng sigawan, tumayo siya sa harap ng mikropono, ngunit hindi agad siya kumanta. Sa halip, marahang binuksan ni Leia ang envelope ng liham. Humugot ang hininga at nagsimulang magsalita. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, tinig na may halong kaba ngunit matatag. Bago po ako umawit ngayong gabi, hayaan niyo magsalita ako. Hindi bilang artista, kundi bilang anak. Anak ng isang babaeng matagal nang pinatahimik ng kasinungalingan. Tahimik ang lahat, maging ang mga reporter, mga influencer, mga critics, lahat nakatutok. Ang pangalan po ng aking ina ay si Luciana Navarro. Patuloy ni Leia. Isang babaeng may boses na ginamit hindi para sumikat, kundi para magpagaling, magpaabot ng damdamin at magmahal. Ngunit isang araw, siya ay siniraan, pinatahimik at ibinaon sa limot. Hindi dahil sa kakulangan niya, dahil sa kasinungalingang itinanim ng mga taong takot sa kanyang liwanag. Tumigil siya, tumitig sa harap ng audience. Ang pamilyang pinagsilbihan ko, ang De Silva, ang dahilan kung bakit nawala sa mundong ina ko. Silang nagpakalat ng kasinungalingan, silang nagbayad para patahimikin siya. At ngayong ako'y sumusunod sa kanyang yapak. Sinusubukan nila akong siraan, ngunit hindi ako titigil. May mga napaluha, may mga tahimik na pumalakpak. Ngunit si Leia, tuloy lang. Kung kasalanan ang mangarap bilang anak ng isang dakilang babae, tanggap ko. Kung kasalanan ng maging totoo, aaminin ko. Ngunit hindi ko haya ang mangyari sa akin ang nangyari sa nanay ko ngayong gabi ng katotohanan. At ito ang kanta ng aming kwento. Tumunog ang piano. Tumugtog ang orkestra. At sa unang nota ng awitin niyang, tinig ng ina, parang huminto ang oras. Lahat ng puso ay binuksan, lahat ng mata ay nakatitig. Ang bawat salita ay parang patak ng ulan sa tuyot na lupa. Dumidikit, bumabaon, at bumabalot ng damdamin. Kung ako'y pinatahimik, ika'y dapat magsalita. Kung ako'y kinalimutan, ang alaalay isulat sa kanta. Hindi lang ito kanta. Ito ay pag-iyak ng mga anak sa kanilang mga inang hindi ipinaglaban. Ito ay pag-amin sa kahinaan at pagbawi ng dangal. Ito ay pagkanta ng isang babae na dati walang tinig. Pagtapos ng kanta, walang gumalaw, ilang segundo ng katahimikan, hanggang sa may isang batang babae na tumayo mula sa likod ng auditorium, palakpak sa taas ng ulo. Sinundan ng isa, hanggang sa buong concert hall ay nagbigay ng standing ovation. Umiiyak, tumatawa, pumapalakpak. Nagyukyukan, yumayakap, sumasambit ng iisang pangalan. Leia! 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 Hanggang pinapanood siya ni Miguel mula sa gilid ng entablado. Napapikit siya sa sobrang pagmamalaki. Yan ang babae na pinili kong ipaglaban. Aniya sa sarili. Si Don Emilio naman, nakatayo rin sa audience, pinupunasan ng mata. Luciana, nasan ka man? Makikita mo na ngayon ang anak mo ay hindi lang umaawit. Siya nang bumubuo ng kasaysayan ninyo. Sa backstage, habang pinapalakpakan pa rin siya ng audience, humarap si Leia sa kamera ng media. Tapos ng katahimikan, wika niya. At kung may isa mang boses na natutunan kong gamitin, ito ang boses na lahat ng babaeng matagal nang inabuso ng kapangyarihan. Ito ang boses ng mga nawalan na ngayon ay lumalaban. 5 taon ang lumipas. Sa gitna ng isang malawak at makulay na concert hall sa Quezon City, nakadisplay ang isang ginto't kristal na plaque. Nakaukit dito,
Luciana Navarro Music Foundation, Boses ng Pag-asa, Musika ng Katotohanan. Sa ilalim ng engraving, naroon ang larawan ni Luciana Navarro. Elegante, matay parang nakangiti. Sa tabi ng larawan niya, isa pang larawan, ang anak niyang si Leia. Nakasuot ng puting bestida, nakatayo sa entablado, nakangiti habang tinatanggap ang titulo mula sa National Arts Council bilang Reyna ng Entablado. Mula sa pagiging katulong na itinulak sa kahiyan, si Leia ngayon ay kinikilala sa buong mundo. May kanta siyang nanalo sa International Award. May foundation siyang nakapagpaaral ng higit 100 batang musikero. At higit sa lahat, may puso siyang nanatiling mapagkumbaba, totoo at buo. Sa likod ng entablado, habang pinupunasan ng makeup artist ang kanyang pawis, dumating si Miguel, suot ang simpleng barong, bitbit ang isang bukay ng puting leryo. Para sa reyna ng gabi. Aniya sabay ngiti. Tumawa si Leia. Para ka ng stage husband ko. Bakit para lang? Sagot ni Miguel, kunwari tampo. Halos ako na nga ang taga-timpla ng kape mo sa rehearsals. Salamat. Bulong ni Leia. Hindi lang sa bulaklak, kundi sa lahat ng araw na pinili mo akong ipaglaban. Tumingin si Miguel sa kanya ng seryoso. At araw-araw pa rin kitang pipiliin kahit anong entablado. Pagkatapos ng seremonya, lumapit ang ilang reporters at media representatives para sa panayam. Ngunit isang presensya ang hindi inaasahan ni Leia. Sa dulong bahagi ng labi, nakatayo si Senyora Margarita. Suot ang itim na bestida, tahimik. Sa kanyang likuran ay si Danica. Mas payak na ang bihis. Wala ng make-up na dati kanyang sandata. Mag-ina silang tila bitbit ang bigat ng sariling anino. Dahan-dahang lumapit si Margarita. Leia, bungad niya. Hindi kami narito para sa publicity. Hindi rin para makisawsaw sa tagumpay mo. Tumango si Danica. Nandito kami dahil gusto naming humingi ng tawad. Nanahimik si Leia, tumitig sa mga mata ng dalawang babaeng minsang naging pinakamatinding dahilan ng kanyang sakit. Ngunit ngayon, ang mga mata ng mga ito ay hindi na mayabang. Hindi mapanlait kundi puno ng pagsisisi. Alam kong hindi sapat ang sorry. Wika ni Senyora Margarita. Nanginginig ang boses. Pero kung hindi namin ilalabas sa puso namin, mananatili kaming bihag ng sarili naming kasalanan. Hindi mo kailangang patawarin kami. Gusto lang naming malaman mo na hindi na kita guguluhin. Hindi na kita tatangkaing saktan. Si Danica naman, humakbang paabante, halos di makatingin sa mata ni Leia. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang galit ko. At sa bawat tagumpay mo, hindi ko nakita yung yabang, kundi ang lakas na wala ako. Saglit na katahimikan, hanggang sa huminga ng malalim si Leia at marahang umiti. Hindi ako Diyos para humusga, pero ako ay anak ng isang babaeng minahal ako kahit wala akong maibigay na kapalit. At kung may natutunan man ako sa kanya, yun ay ito, mas mahalagang pagpapatawad kaysa paghihiganti. Sabay abot ni Leia ng kamay niya. Pinapatawad ko kayo. Lumuha si Margarita at Danica at sa unang pagkakataon, yakap ang pinalit sa dating pang-iinsulto. Ilang linggong matapos ang event, isang bagong balitang lumabas. Miguel De Silva. Muling itinalaga bilang Executive Director ng De Silva Holdings. Sa isang press release, sinabi ng board na, sa kabila ng mga nakaraang isyo, pinili naming ibalik si Miguel. Hindi dahil siya ay De Silva, kundi dahil siya ang pinakamalinis na pangalan sa pamilyang ito. At sa unang araw ng pagbabalik niya sa kumpanya, pinuntahan niya si Leia sa Music Foundation. Huwag kang mag-alala. Sabi niya, hindi ako babalik sa kanila para sumama sa kanila. Babalik ako para gawing mas makataong sistema. Para may magbukas ng pinto sa mga tulad mo. Sa huling bahagi ng gabi, habang pinagmamasdan ni Leia ang mga batang nagpa-practice ng sayaw, at kantang sila mismong sumulat, tinawag siya ng isang batang babae. Ate Leia, pwede po ba kayong kumanta uli ng kanta ng nanay niyo? Gumiti siya, tumango. Lumapit siya sa gitna, naupo sa piano, at nagsimulang tumugtog ng sa silong ng buwan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa, isa-isang sumabay ang mga bata. May nagsa-violin, may nag-drums, may umawit kasama niya,
Sa sandaling iyon, muli na namang nabuhay ang diwa ni Luciano Navarro. Hindi lang sa boses ng anak niya, kundi sa boses ng mga musikerong dati walang tinig. Minsang katulong, ngayon inspirasyon, minsang pinahiya, ngayon pinapalakpakan, minsang anak ng katahimikan, ngayon ina ng musika. Ito si Lea Navarro, at ito ang kanyang pamana ng isang ina. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.